more collaborative and relationship-oriented, and they tend to be more inclusive and democratic in their approach. While male leadership is more task-oriented and focused on making quick decisions, they tend to often focus on setting goals and achieving results. Sa binasa namin kanina, ang topic namin ngayon ay tungkol sa female and male leadership. Dahil patok na patok or pinag-uusapan talaga sa internet kung sino nga ba ang mas mabuti or may mas magandang leadership, kung babae nga ba o lalaki. So, alam naman natin na nung nakaraang botohan ay may dalawang naglalaban, isang babae at isang lalaki, na mas kilala natin bilang si Leni Robredo at si Bongbong Marcos. So, ayun yung parang pinagbasehan namin dito sa topic naming leadership. So, sino nga ba or ano nga ba yung mga issue at paano namin pagdedebatehan ang tungkol sa leadership nilang dalawa? Or di lang nilang dalawa, ng maraming mga leader na gustong umangat or maging maganda ang paligid nila or ang bansa nila. Ang pamumuno ng mga babae ay nagbibigay diin sa pagiging kasali ng lahat at pagpapalakas ng boses ng hindi lang ganong naririnig sa lipunan. So, dito, ang mga babaeng leader ay mas pinapakinggan or mas bumaboses sa mga tao sa lipunan. At sila yung nagiging daan upang maganda ang pamumuno sa ating bansa or ang mga bata sa barangay mall or sa mga city. Ang pamumuno ng mga lalaki ay madalas na napabatay sa tradisyonal na konsepto ng lakas at kapangyarihan na nagbibigay daan sa kanila upang magpatupad ng desisyon ng mabilis at tiyak. So, alam naman natin na sa mga presidente dito sa Pilipinas, alam naman natin na halos lalaki ang tumatakbong presidente at nananalo. Dahil alam naman ng iba na sinasabi nila na mas malakas yung lalaki kaysa sa babae sa pamumuno ng bansa. Ang mga babae ay may likas na kakayahan sa pagkikisakot at pagpapaunlad ng mga relasyon na nagbubunga ng mas magkakaisang pamumuno at kolektibong pagtugon sa hapon. So ang mga babae daw ay may kakayahan sa pakikisakot or pagpapaunlad sa mga relasyon o ang ibig sabihin ng relasyon ay yung mga taong pinamumunuan nila or yung mga taong tinutulungan nila. Dito, halimbawa na lang ni Leni ay mabilis siyang umaksyon sa mga hinanaing ng mga Pilipino. Kung may bagyo man or sa tuwing kailangan siya, mabilis yung action niya at mabilis din siya makaisip ng mga solusyon sa mga gagawin nila. So, hindi na kailangan bumase or hindi niya pinapatagal yung proseso ng kanyang pagtulong. Ang mga lalaki ay mahusay sa pagbuo ng pangmatagalang mga plano at pagpaplano ng mga estratehiya na naglalayong mapalakas ang organisasyon. So, sinasabi dito na ang mga lalaki daw is mabilis silang magplano sa isang organisasyon o isang bansa. Katulad na lang nung sa barangay namin na lalaki yung kapitan namin doon na mabilis siyang umaksyon sa barangay namin na nagbibigay agad siya ng tulong pag may nasusunugan or kahit may bagyo mang dumaan. Ang mga babae ay madalas na mas sensitibo sa mga pangangailangan at damdamin ng kanilang tauhan na humuhubog sa isang kultura ng pagmamalasakit at pagtutulungan. Halimbawa na ito sa ating school, may mga leadership tayo katulad na lamang ng SSLG president natin na isang babae. Mabilis siyang umaaksyon at ang kanyang pagmamalasakit sa mga estudyante, lahat ng mga gusto ng estudyante, kanyang tinutupad. At lalo natin sa barangay, may mga kagawad din tayo na mabilis din tumulong sa atin at yung nararamdaman talaga nila yung pagmamahal nila sa servisyo at pagmamalasakit nila sa mga tao.
Ang mga lalaki ay kadalasang tumututok sa pagpapanatili ng katapatan sa pangako at pagpapatupad ng disiplina sa loob ng organisasyon. So sinasabi dito na ang mga lalaki daw ay tinutupad nila yung mga pangakong sinasabi nila sa kanilang mga kasamahan or sa kabarangay nila. Kunwari na lang ulit sa barangay namin is pag may sinabi yung barangay captain namin na magbibigay siya ng tulong, is nagbibigay talaga siya ng tulong sa mga kabarangay niya. Paano natin maaaring pagsamahin ng mga pinakamahusay na katangian ng pamumuno mula sa mga babae at lalaki upang makabuo ng isang mas bukas at epektibong estilo ng pamumuno? So para sa akin, sa mga sinabi namin ngayon is parang okay lang naman na mamuno, lalaki man or babae, kasi may karapatan naman tayo kung paano natin pamumunuhan. So ulit. So, base sa mga sinabi namin kanina or sa mga in-explain namin about sa leadership ng babae o lalaki, ay pwede namang mamuno ang babae or lalaki man sa isang organisasyon dahil may karapatan naman tayo na paano natin pamumunuan ang isang organisasyon or bansa or barangay man yan. Agree ako sa sinabi niya dahil hindi nababase ang pagiging babae or lalaki para pamunuan ang isang bansa or isang lugar. Dahil kung babae ka man or lalaki, nakadepende yan kung ano yung estilo mo. Katulad naman kung babae ka. At kung babae ka, nakikita mo sa isang lalaking leader na siya na hindi na tuwing kailangan ng saklolo ng mga tao, hindi nga inuuna yung damdamin niya. Or hindi siya napapa-apekto sa damdamin niya. So, dahil nakikita mo yun sa isang leader, lalaking leader, maaari mo itong gayahin or maaari mo itong gawin sa sarili mo, i-practice mo sa sarili mo na kung bilang isang babaeng leader, kung kaya ng lalaki, dapat kaya ko rin. Ito po ang talakayan namin dito sa podcast na ang topic namin ay female versus male leadership. So, napagkasunduan naman namin na pwedeng babae ang lalaki ang mamuno sa isang organisasyon, barangay o bansa man yan. Dahil may sarili tayong karapatan. Base sa napag-usapan namin, nakadepende ito sa mga tao or nakadepende mismo ito sa magiging leader kung babae man siya or lalaki. Dahil ang pagiging leader hindi lamang sa kasarian, kundi sa malasakit nito sa lipunan. At kung paano nila papahalagaan ang bansa, hindi lang dahil sa pera or dahil sa kanilang power. Ang pagiging leader, dapat alam natin yung mga responsibilidad at handa silang isakripisyo ang kanilang mga sarili. Din lamang at maraming salamat. Bye-bye!